Walang tumatagal na driver. Personal bodyguard kay Boss Madam. Bukod kasi sa nasusungitan, marami itong ayaw. May makita lang siyang isang mali sa'yo, ay tiyak, hindi na niya papapasukin sa trabaho. Miski ang asawa nito na si Mr. Cheng, isang milyonaryong negosyante, ay ayaw pakialaman ng asawa pagdating sa pagpili ng personal driver, bodyguard nito. Si Madam Cecilia, o Boss Madam kung tawagin, ay sagana sa magagarang kasuotan at mga kagamitan. Kaya dadaan sa butas ng karayom ang sino mang mag-a-apply dito. Siya mismo ang mag-i-interview sa mga nagnanais maging personal driver, bodyguard nito. Sa isang pangyayari, malungkot na naglalakad ang binatang si Noel. Hindi kasi siya natanggap sa ina-applyang trabaho. Gawa ng mga tattoo niya sa mga braso na abot hanggang leeg. Si Noel ay edad 30 at sumasideline bilang gym instructor sa gym ng kanyang kumpare. Hirap si Noel makapag-apply ng trabaho dahil bukod sa mga tattoo niya, ay hindi din niya natapos ang kurso niyang criminology. Tulala si Noel habang napayosi sa tindahan ni Aling Tess nang mapadaan ng tatlong lalaking nag-uusap. Huminto ito sa tindahan ni Aling Tess at bumili din ng yosi at soft drinks. Panay ang usap ng tatlo tungkol sa pinuntahan nilang mansyon, ilang kanto mula sa tindahan nila Aling Tess. Pre, grabe pala ang yaman nun, no? Kaso, sa dami nating nag-a-apply kanina, wala man lang atang natanggap. Masyadong mapili. Ayaw ko maging amo yung ganun. Ang salita ng isang lalaki. Oo nga eh. Nangangatog nga ako kanina. Kasi sobrang ganda niya, no? Ang ganda ng kutis. Sa kaanggaran ng mga gamit nila. Ganun pala itsura ng mansyon. Sagot ng isang lalaki. Kaso, ni isa sa atin walang natanggap. Sabi pa naman nung isang yaya, kasama daw kahit saan. Kahit ibang bansa. Basta daw magustuhan ni Madam. Kaso, wala tayo eh. Ang papayat natin. Ayaw ata ng payat at mataba. Ang sagot ng pangatlong lalaki. Narinig ni Noel ang usapan ng tatlo. Naitapon nito ang hawak na sigarilyo at sumabat sa usapan ng tatlo. Mga boss, maaari ko bang malaman saan yung pinag-applyan nyo? Ano yung mga requirements? Ang nahihiyang tanong ni Noel. Nagtawanan ng tatlong lalaki. Tinignan nila si Noel na noon ay nakaupo at suot ang maluwag na itim na long sleeve. Bakit? Mag-a-apply ka? Ikaw talaga? Wag na. At baka magsayang ka lang ng pagod mo, pre. Hindi ka ba tatanggap? Sigurado kami. Sagot ng isang lalaki. Tama siya, Pards. Malabo ka matanggap nun. Saka, tigyan mo nga kami. Ako, 5'6". Siya 5'7". Ito, 5'8". Hindi kami natanggap. Eh ikaw, mukhang maliit ka pa sa akin eh. Sabat nung pangalawang lalaki. Tama sila, tropa. Alam mo ba pinagawa sa amin? Pinatanggal yung polo namin at tinignan kung maskulado ba kami. Eh ikaw, mukhang patpatin ka din kagaya nito eh. Ang sagot naman ng pangatlong lalaki. Doon na tumayo si Noel. Laking gulat ng tatlo na halos umabot ang ulo nito sa telon ng tindahan ni Aling Tess. Sabay alis ng long sleeve na polo. Doon ay nanlaki ang mata at natahimik mula sa pagtatawanan ang tatlong lalaki. Sabay tanong kay Noel kung ano ba ang height nito. 6'1" po ang height ko, mga boss. Tama po kayo. Payat ako. Siguro dati nung teenager ako. Pwede ko po ba malaman kung sino ang hahanapin ko? Ang salita ni Noel.
Nagmamadaling ibinigay ng tatlo ang detalye, sabay sabi ng good luck na lang kay Noel. Mula sa tindahan ni Aling Tess ay nilakad na lang ito ni Noel papunta sa napakagandang mansyon. Wala siyang sinayang na oras at kahit papaano'y nagkalakas ng loob dahil sa mga naibigay na tip ng tatlong lalaki. Bago nakapasok si Noel ay nadaan din siya sa butas ng karayom kung saan ang dami niyang dinaanan makarating lang kay Madam Cecilia. Habang paakyat si Noel ay ang pagbaba naman ng mga nakayukong aplikanteng hindi natanggap. Maswerte namang si Noel na pala ang kahuli-hulihang i-interviewin ni Madam. Nanlalamig ang mga kamay at lumakas ang tibok ng dibdib ni Noel nang tinawag na siya ni Madam. Halos mapatingala sa kanya ang mayamang babae dahil sa tangkad ni Noel. Good afternoon po, ma'am. Ang nanginginig na wika ni Noel. Pinaupo siya ni Madam sa upuan na nasa harapan ng magarang lamesa nito. Pinasa nito ang resume ni Noel habang pailing-iling. Manghang-mangha si Noel habang pinagmamasdan ang kagandahan ni Madam Cecilia at iniisip na tama nga ang tatlong lalaking nagsabi na maganda nga ito. Alam mo, Mr. Noel, dinami namin ang ini-interview ko ngayon. Mukhang ni isa, walang papasa. Pinuway? Paano niyo puprotektahan ang boss niyo? Kung ang patpati niyo, matangkad ka nga, kaso look at yourself. Ang dismayadong salita ng mayamang babae. Doon na natameme si Noel at pinagmasdan na lamang ang pag-iling ni Madam. Nahihiya din kasi ito na ipakita ang maskulado nitong katawan. Oh, I'm sorry talaga, Mr. Noel. Salamat sa oras. Ang wika ng mayamang babae. Malungkot na nagpasalamat si Noel sa nakaupong babae. Nakipagkamay siya at doon napansin ng mayamang babae na humulma ang malaking katawan nito sa suot na long sleeve. Nakita rin nito ang kapirasong tato na sumilip sa braso nang ito ay makipagkamay. Mr. Noel, may tattoo ka pala pati sa leeg? Ngayon ko lang napansin. Hindi ba masakit yan? Pwede ko bang makita yung mga tattoo mo? Namangha lang kasi ako kasi parang napakasakit naman ata niyan. Ang salita ng mayamang babae. Ayon sa utos ng babae, ay buong pagmamalaking tinanggal ni Noel ang long sleeve at ang naiwan ay ang sandong puti na lamang. Hindi pinahalata ni Madam ang mamangha sa laki ng katawan ng lalaki. Dahan-dahang tinanggal ng mayamang babae ang suot na salamin upang makitang mabuti ang itsura ni Noel. Ang laki pala ng tattoo mo sa braso. Nag-gym ka pala. Tingin ko, kanina payat ka. Ang laki naman kasi ng suot mong long sleeve. Kanina mo ba hiniram yan? Ang biro ni Madam. Binawi ni Madam ang sinabi. Natanggap si Noel bilang personal driver at bodyguard. Tuwang-tuwa si Noel nang siya ay matanggap dahil bukod sa magandang pasahod ay makakapagmaneho siya ng magara at mamahaling sasakyan. Sa dami ng sasakyan nila Madam, ay itinuro nito kay Noel ang sasakyang gagamitin nila. Tumayo ito mula sa lamesa at pakending-kending na naglakad papunta sa malaking bintana. Nakita ni Noel ang kinang ng maputing kutis ng mayamang babae. Ang ganda ng hubog ng katawan at napawaw na lang si Noel sa kanyang isipan. Kamuntikan pang mahuli si Noel na nakatingin sa likuran ng babae.
nung ito ay bigla ang humarap. Ayun! Ayun ang imamaneho mong sasakyan, Noel. Wika ng mayamang babae. Isang limousine lang naman na kulay itim ang kanilang gagamitin na kailanman. Isang beses palang nakita sa personal ni Noel. Katakot-takot ang kaba ni Noel dahil baka magasgasan niya ang magarang sasakyan. Dahil ngayon lamang siya makakapagmaneho ng ganong klase ng sasakyan. Kunin mo kay Yaya Tina yung susi at subukan mo munang ikot dyan sa subdivision para magamay mo. Tapos, ibalik mo agad kay Yaya Tina. Maliwanag? Bumalik ka na lang bukas alas 8 ng umaga. May pupuntahan tayo. Ito ang paunang bayad ko sa'yo. Bumili ka ng polo na sasakto sa'yo at magpagupit ka. Gusto ko clean cut. Kahit puro ka tato. Maliwanag? Makakaalis ka na.